Pagdagsa ng mga pasahero na bibiyahe ngayong long holiday, inaasahan ngayong araw sa NAIA, bus terminals at seaports. Mga customer ng Maynila, pinag-iimbak na ng tubig para sa long weekend water service interruptions. Malacanang nagdeklara ng half-day work ngayong araw para sa mga kawani at opisyal ng pamahalaan. Mga provincial buses bawal nang magbaba at magsakay sa EDSA simula sa April 22. Restoration sa Notre Dame Cathedral sisimulan na sa lalong madaling panahon. Magandang tanghali. Nagpaalala ang Maynila sa kanilang mga customer na mag-ipon na ng tubig para sa inaasahang scheduled water service interruptions ngayong long weekend. Ito ay para sa facility maintenance, pipe decommissioning, and interconnection valve replacement, leak detection at repair. Kabilang sa mga lugar na makakaranas ng service interruption ay ang Maynila, Navotas, Malabon, Valenzuela, Quezon City, Parañaque City, Las Piñas at Bacoor, Cavite. Makikita ang kompletong listahan ng mga lugar na maapektuhan ng pagkawala ng tubig sa official website ng Maynilad. Inaasahang dadagsa na ngayong araw sa Ninoy Aquino International Airport ang pagdating ng mga pasaherong bibiyahe para sa long holiday. At mula sa NAIA Terminal 3, nasa linya ng telepono si Joan Nano para sa detalye ng balita. Magandang umaga sa iyo, Joan. Yes, magandang umaga sa iyo, Ella, at sa lahat ng ating mga kasambahay. Narito kami ngayon sa NAIA Terminal 3 at ngayong araw nga ay inaasahan ng Manila International Airport Authority na dadagsa ang bulto ng mga pasahero dito sa NAIA na magbabakasyon ngayong long holiday. Simula pa nga alas 9 ng umaga kanina ay nagsimula ng magsidatingan ang mga pasahero. At sa ngayon, Ella, makikita nyo ngayon dito sa aking likuran ang kasalukuyang sitwasyon dito sa may check-in counter. Makikita natin na medyo makapal na ang volume ng mga tao at nagsisimula na ring humaba yung pila ng mga pasahero dito sa mga check-in counter. So far, nakikita natin na bukas ang lahat ng check-in counter at merong nakatao na mga personnel na nag-aasikaso sa mga pasahero. Mas sinigpitan pa ang ipinatutupad na seguridad dito sa NAIA kung saan nakataas ang Security Level 2. Masusing iniinspeksyon ang mga bagahe gamit ang mga X-ray machine. Isa-isa rin kinakapkapan ng mga pasahero upang tiyaking walang makalulusot sa mga ipinagbabawal ipasok dito sa paliparan. Ipinatatanggal sa mga pasahero ang kanilang mga belt, relo at sapatos at idinaraan rin ng mga ito sa X-ray machine. Magkatuwang rin na nagbabantay sa buong paligid ng airport ang mga tauhan ng Philippine National Police at airport security personnel para mapanatili ang kaayusan at seguridad ng mga pasahero. Samantala, Ella, umaabot na sa 70 mga flights ang na-delay simula pa yan alas 12 ng hating gabi hanggang alas 9 ng umaga kanina dito sa NAIA habang wala namang naitalang canceled flight. Kahapon ay nag-abiso na rin ang mga airport official na posibleng asahan sa mga susunod na oras o araw ang delayed flights, lalo't ginagawa nga itong isang taxiway dito sa NAIA. Ang taxiway ang rutang dinaraanan ng isang eroplano mula sa terminal papuntang runway. Samantala, pinapayuhan naman ng Civil Aviation Board ang mga pasahero na i-download ang Air Passenger Bill of Rights o APBR mobile app. Dito kasi malalaman ng mga pasahero yung mga dapat na gawin sakaling ma-delay o makansela ang kanilang mga flight at ang mga numero na dapat tawagan sakaling mga ilangan ng tulong. Ella, batay nga sa pinakahuling datos na ating nakuha sa MIAA ay umaabot na ngayon sa 1.2 milyon mga pasahero ang nakaalis na dito sa NAIA simula pa yan noong April 8 hanggang kahapon. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang kanilang mahigpit na monitoring at patuloy din ang paalala ng mga otoridad sa mga pasahero na kung maaari ay magpunta ng mas maaga dito sa NAIA. 3 oras na mas maaga para sa mga may international flights habang 2 oras naman na palugit para naman sa mga sasakay o dun sa mga domestic flights. Ella? Maraming salamat, Joan Nano, live na nagulat mula sa NAIA Terminal 3. Bukas sa loob ng 24 oras ang ilang bus terminal sa Maynila at Pasay para sa mga pasaherong uuwi ng mga probinsya ngayong long holiday.
At mula sa Maynila may report si April Senedosa live. Go ahead, April. Flor, ang ilang mga bus terminal nga dito sa Kalakhang, Maynila ay 24 hours na bukas kaya makahahabol pa ang ating mga pasahero na gusto nga umuwi bago mag-long holiday. Sa ngayon, wala pang dagsa na mga pasahero dito sa mga terminal sa Pasay at Manila. At pinuntahan kanina ng news team ang 5-star terminal sa Pasay. Doon hindi pa gaanong kahaba ang pila ng mga biyahero na pupunta sa Dagupan sa Pangasinan. Bukod sa Dagupan, available pa ang mga biyahe patung Alaminos at San Carlos sa Pangasinan at Cabanatuan sa Nueva Ecija. Walang fixed time at wala ring fixed schedule ang pagdating ng mga bus sa nasabing terminal. Ayon sa pamunuan ng terminal, 24 hours sila nag-ooperate kaya pwede ang walk-in ng mga pasahero. Samantala, kakaunti pa lang din ang mga biyahero nga dumadating dito sa Florida Bus Terminal sa Sampaloc, Manila dahil fully booked na nga ang mga biyahe dito pa norte. Kaya kakaunti lang ang mga nagbabaka sakali na chance passengers dahil ayon sa nakausap nating bus dispatcher ay isa o dalawa lang ang pwedeng maisakay dahil scheduled na ang ilang mga biyahe ng ating mga pasahero. Kaya kung makikita nyo sa aking likuran, ito yung mga naghihintay ng kanilang mga biyahe sa papuntang norte. Nakaantabay din ang mga helpdesk ng gobyerno at pulisya dito sa terminal at maaaring kontakin ang DOTR o LTFRB kaugnay sa concern ng mga biyahero. Ang mga numero ay makikita sa inyong mga TV screen. Ayon pa sa kanina nakausap nating bus dispatcher, isang 1,500 hanggang 2,000 na mga pasahero ang bumabiyahe dito sa Florida Bus Terminal araw-araw. Pero inaasahan mamayang gabi dito rin sa nasabing terminal makikita ang volume ng mga pasahero na papunta sa mga North Provinces. Yan muna ang latest dito sa Sampaloc, Manila. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, April Senedosa, nag-ulat mula sa Maynila. Sa mga magbabakasyon ngayon long holiday, tiyakin na kayo ay nakahanda sa paglalakbay. Narito ang ilang mga paalala at tips ng UNTV News and Rescue para maging ligtas sa biyahe. Narito ang report ni Grace Casin. Excited na ang lahat na magbakasyon ngayong long holiday. Pero sigurado ka bang nadala mo na ang mga importante at kailangan mong gamit? Narito ang ilang safety tips para sa ligtas na pagbiyahe ngayong bakasyon. Una, plan ahead. Alamin ang mga emergency contact number sa mga pupuntahang lugar, maging ang mga dadaanan, upang kung may mangyaring sakuna, madali kayong makakahingi ng tulong. At dapat lagi rin nakahanda ang go bag o survival kit. Ang mga dapat ilagay dito ay ang basic first aid kit na may kasamang gasa, adhesive tapes, bandage, gunting, bulak, safety pins, thermometer at panlinis ng sugat. Maaari ding samahan ng insect repellent, gamot sa sakit ng ulo, allergy, diarrhea at pagkahilo. Importante ring may dala tayong whistle, flashlight, posporo, power bank at iba pa. In case na nagkaroon ng emergency uncertain, doon sa lugar na pinuntahan natin, we are also equipped and prepared. Siguraduhin na magkaroon ng emergency plan sa biyahe, lalo't kasama mo ang iyong mga kaibigan o pamilya. Maging alerto rin sa inyong kapaligiran. In case na nagkaroon ng emergency doon sa pupuntahan natin, saan ba tayo pwede makita-kita, ano yung magiging method of communication natin. At bago bumiyahe, lalo na sa mga sasabak sa long trip o long drive, i-check muna ang blow baguettes o battery, lights, oil, water, brake, air, gas, engine, tires, at self o sarili. Sakaling kailanganin ng tulong, handang rumisponde ang UNTV News and Rescue, tumawag lamang sa 911 UNTV o 911-8688. Tandaan, ingat kasangbahay. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Philippines. Dagsana ang mga pasahero na dumating sa Batangas Port kaninang madaling araw. Umabot naman sa 2 kilometro ang haba ng pila ng mga sasakyan na isasakay sa mga ro-ro vessel. Mula sa Batangas Port, may report si Sherwin Kulubong live. Yes,
Sherwin. Flor, simula alas 12 ng hating gabi hanggang kaninang alas 6 ng umaga, mahigit 5,000 mga pasahero na ang nakasakay sa mga barko dito sa Batangas Port. Mas mataas ito kumpara sa 2,000 pasahero sa kanilang normal operation sa parehong oras. Kahapon, umabot sa 23,000 pasahero ang naitalang umalis ng Philippine Coast Guard sa Pantalan. Mahigit sa doble sa normal na operasyon nito na 8 hanggang 10,000 pasahero kada araw. Karaniwan sa mga lugar na pinupuntahan ng mga pasahero, Flor, ay ang Puerto Galera na kilala sa mga magagandang beach resort, Calapan Oriental Mindoro, Abra de Ilog na sakop ng Occidental Mindoro, Romblon at Katiklan. Samantala, Flor, mahaba na rin ang pila ng mga sasakyan na sasakay sa mga ro-ro vessel na nagsimula pa kagabi sa taya ng Coast Guard. Nasa 2 kilometro na ang haba ng mga ito. Kung mapansin nyo nga, ang haba na, pagbaba pa lang ng tulay dyan sa may Batangas, pagbaba, di ba? Marahaba na. So, hindi naman ma-accommodate lahat agad. So, depende sa dating ng barko. Flor, tumatagal ng 3 hanggang 4 na oras bago makasakay ng ro-ro ang mga sasakyan. Ayon pa sa Coast Guard, hindi na nila sinusunod ang oras ng biyahe ng mga barko dahil pinapayagan na nilang makaalis ang mga ito kapag mabilis na napuno ang mga barko. Sa ngayon, Flor, wala pa ring patid ang pagdating ng mga pasahero na dumarating sa Pantalan. Asahan naman ng mga pasahero ang mahigpit na seguridad pagdating sa pier. Bukod sa 2 X-ray machine na pagdadaanan ng mga bagahe, kailangan muna din itong ipaamoy sa mga K9 units. At yan ang ating update mula rito sa Port ng Batangas. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Sherwin Kulubong, nagulat mula sa Batangas Port. Nag-inspeksyon ang mga pulis sa Araneta Center Bus Station para sa paghahanda ng mga pasahero ngayong araw. Samantala, ayon sa terminal management, may pag-asa pang makahabol ang mga bibiyahing papuntang probinsya bago ang long holiday. Mula sa Quezon City, may report si Mai Bermudez live. Yes, Mai? Yes, Ella, magandang umaga. Naka-full alert status ang pulisya sa buong National Capital Region ngayong holiday break. Ito nga ang pinakamataas na alerto ng kapulisan upang bantayan ang ating mga biyahero at mga kabayang babiyahe pauwi ng probinsya. Ibig sabihin, kanselado muna ang kanilang mga leave at maaaring mag-duty ng hanggang 12 oras o higit pa sa pag-iikot ni PNP Chief Director General Oscar Albayalde dito sa Araneta Center Bus Terminal. Nilinaw nito ang walang banta sa seguridad sa bansa sa gitna ng mahabang bakasyon. Nasa 71,000 pulis naman ang nakadeploy sa iba't ibang bahagi ng bansa. Samantala, may pag-asa pang magkahabol ang ating mga kababayang hindi nakapag-book o nakapagpa-reserve ng ticket pauwi sa kanilang probinsya ngayong araw ng Miyerkules hanggang bukas. Yan ang pagtitiyak ng Araneta Center Bus Terminal Management. Ayon kay Ramon Legazpi, ang terminal manager, bagaman fully booked na ang karamihan ng bus trips sa Visayas at Bicol at iba pang parte ng bansa, ay may extra buses pa na nakalaan para sa mga nagnanais humabol sa long holiday. Paalala pa nito, regular ang kanilang operasyon ngayon hanggang bukas, pero by Friday ay asahan na mas kakaunti at yung iba ay half day na ang biyahe ng mga bus companies. Kahapon, pumalo sa 6,800 na pasahero ang dumating dito sa mismong terminal at mamaya ay inaasahang aabot ito sa 7 hanggang 8,000 passengers. On average, kada araw ay nasa 200 hanggang 300 bus ang umaalis dito sa Araneta Terminal na mga air-conditioned at non-air-conditioned buses. Ngayon ay hindi pa gaanong marami ang ating mga mananakay, pero maya-maya hanggang mamayang hapon o gabi ay inaasahang dadagsain itong terminal dahil yung iba ay half day na ngayong araw. Samantala, simula Lunes ay ipapatupad na ng MMDA ang kanilang no loading and unloading policy para sa mga provincial buses sa kahabaan ng EDSA. Ito ay para mapigilan ang pagbigat ng daloy ng mga sasakyan sa naturang major thoroughfare. Katwiran ng MMDA, matagal nang itinatakda sa mga prangkisa ng bus na mula doon sa kanilang point of origin o pinanggalingan hanggang sa mismong terminal naman talaga dapat magbaba at magsakay ang mga bus.
mula probinsya at ipinapatupad na nga lamang nila itong nasabing batas. Yun muna ang latest. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Mai Bermudez, live mula sa Quezon City. Nagdeklara ng half-day work ang Malacanang para sa mga kawanit opisyal ng pamahalaan. Dahil dito, suspendido ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno simula alas 12 ng tanghali. Ito ay upang bibigyan ng pagkakataon ng mga government employees na makauwi o mapaghandaan ang regular holiday na magsisimula bukas hanggang Biyernes, April 18 hanggang 19. Hindi naman sakop ng direktiba ang mga ahensya ng pamahalaang may kaugnayan sa pagkakaloob ng basic at health services, disaster preparedness at response at iba pang vital services. Nasa diskresyon naman ng mga tagapanguna sa pribadong sektor kung sususpindihin din ang pasok sa kanilang tanggapan. Maraming establishmento ang magsasara ngayong linggo dahil sa long holiday. Ano-ano nga ba ang mga serbisyo na posibleng maapektuhan dahil dito? Narito ang ulat ni Mon Hokson. Minsan sa isang taon tuwing Abril, maraming mga establishmento ang nagsasara ng 1 hanggang 3 araw dahil sa long holiday. Mga bangko, malls at iba't ibang serbisyo ang hindi mapapakinabangan sa mga panahong ito. Narito ang listahan ng mga saradong establishments sa long holiday at ang mga dapat gawin upang hindi maapektuhan ng pagsasara. Kung mangangailangan ka ng pera para sa bakasyon, mas mabuting ngayon pa lang ay mag-withdraw na. Bagamat sinabi ng mga bangko na bukas sa mga ATM sa long holiday, pero hindi masasabi kung sapat ang pondo nito, lalo na at marami ang siguradong magwi-withdraw. Lahat ng transaksyon sa bangko mabuting magawa na hanggang Miyerkules dahil sarado na ang ilang mga bangko pagdating ng Huwebes hanggang Linggo. Lahat ng bangko ay sarado sa araw ng Biyernes. Bisitahin ang website ng inyong bangko upang malaman ang limited schedule nila ng Huwebes at Linggo. Nag-abiso na rin ang ilang bangko gaya ng Bangko de Oro na hindi magagamit ang kanilang mobile banking applications kaya apektado ang money transfer at ilang online transactions. Kung magpapadala naman ng pera sa mga remittance centers, pwede pang ipadala ito hanggang Huwebes dahil sarado na lahat pagdating ng Biyernes subalit magbubukas rin naman sa Sabado. Sarado sa Biyernes ang Western Union, Cebuana Luhilier, Palawan Pawn Shop, M. Luhilier, LBC at iba pang money transfer. Kung staycation naman ang balak ngayong linggo, samantalahin ng pumunta ng mga shopping malls dahil marami ang sarado ngayong linggo. Sarado na ang karamihan pagdating ng Huwebes at may mga ilan-ilan na bukas ng Biyernes. Bukas ang SM City Baguio ng Biyernes mula 10 a.m. hanggang 10 p.m. at SM by the Bay mula 4 p.m. hanggang alas 12 ng hating gabi. Kung plano namang maglakad ng mga papeles para sa trabaho at requirements, magagawa mo lang ito hanggang Miyerkules o di kaya sa susunod na linggo dahil sarado na lahat ng opisina ng gobyerno mula Huwebes hanggang Linggo. Kung magkakasakit, huwag mag-alala dahil bukas ang mga pribado at pampublikong ospital. Bukas rin ang mga kilalang drugstore pero sarado ang maliliit na butika kaya bilhin na ang mga gamot na kailangan. Batay nga sa isang kasabihan, daig ng maagap ang masipag, kung kaya't gawin ng lahat ng pwedeng magawa bago magsara ang mga establishmentong ito ngayong darating na Huwebes hanggang Linggo. Mon Hokson, UNTV News and Rescue. Ipatutupad na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA simula sa Lunes, April 22 ang no loading and unloading policy sa mga provincial buses sa kahabaan ng EDSA. Ayon kay MMDA General Manager Jojo Garcia, hindi na maaaring magsakay at magbaba kung saan-saan ang mga ito. Tanging sa mga designated terminal na lamang ang pick-up at drop-off point ng mga bus na patungong probinsya at pabalik ng Maynila. Ang mga lalabag sa pulisiya ay papatawan ng karampatang multa na nagkakahalaga ng 500 piso. Inaasahan ng MMDA na makatutulong ito sa pagsasaayos ng trapiko sa EDSA. Pinaghahandaan ng pamunuan ng South Luzon Expressway o SLEX ang pagdagsa ng mga motoristang pauwi ng probinsya ngayong tanghali. Mula sa SLEX, nasa linya ng ating komunikasyon si Benedict Samson para sa detalye ng balita. Yes, Benedict. Yes, kailangan magandang tanghali.
Dahil nga half day ang pasok ngayong araw ay inaasahan na ng pamunuan ng South Luzon Expressway o SLEX ang pagdagsa ng mga biyahерong uuwi sa probinsya ngayong araw. Isa nga sa naghahanda ngayon ay ang Calamba Toll Plaza kung saan inaasahan ang bulto ng mga motorista. Kalinsabay nito ay nakabukas na ang nasa 29 na toll booth kasama na rin ang mga ambulance sellers. May nakantabay na din ng mga ambulance service at police assistance sa mga help desk na nakakalat sa gasolinahan. Gaya nga ng inaasahan ay mapapansin na sa ngayon na may kaunti ng pagbigat ng daloy ng trapiko sa may bahagi ng Alabang Viaduct at sa may Calamba Toll Plaza. Upang makaiwas naman sa aksidente ay muling nagpaalala ang SLEX na bago bumiyahe ay siguruhin nasa kondisyon ang mga sasakyan at maging ang mga driver. Sakali namang magkaroon ng aberya ay maaaring tumawag o mag-text sa SLEX hotline number na 0917-687-7539. At yan muna ang ating latest update mula dito sa South Luzon Expressway. Balik sa iyo dyan sa studio. Maraming salamat, Benedict Samson, live mula sa SLEX. Samantala, inaasahan na mahigit 300,000 motorista ang maglalakbay ngayong araw sa North Luzon Expressway. At dahil dito, inaasahan na mararanasan ang masikip na trapiko. Mula sa NLEX may report si Jerry Galicia live. Yes, Jerry. Yes, Flor, magandang tanghali. Simula pa kaninang umaga hanggang ngayong tanghali ay unti-unti na naranasan ang mabagal na daloy ng mga sakyan sa entry at exit point dito sa North Luzon Expressway. Subalit inaasahan ng NLEX Management mamayang hapon mabigat na trapiko ang kakaharapin ng mga motorista sa mga toll plaza pabalik ng norte dahil sa long holiday. Ayon kay NLEX Supervisor Robin Ignacio, abot sa 350,000 na sasakyan ang maglalakbay sa NLEX ngayong araw. Mas mataas ito ng 15% kumpara sa 250,000 na regular na sasakyan na naglalakbay sa NLEX. Posible ding anyang maranasan ang mabigat na trapiko hanggang bukas ng gabi. Payo ng NLEX Management, makabubuti ng bumiyahe na mas maaga para makaiwas sa mabigat na trapiko. Pangunahing binabantayan ng NLEX Management ang papasok ng Balintawak Toll Plaza, Mindanao Avenue at Tarlac Toll Plaza northbound. Kaya naman binuksan ng NLEX ang 24 na toll collection point sa Balintawak, 10 sa Mindanao Avenue at 11 naman sa Tarlac Toll Plaza. Nasa 700 empleyado naman ang nakadeploy sa NLEX, kasama dito ang mga patrol crew at toll teller. Samantala, simula kaninang alas 6 ng umaga hanggang sa Lunes, 22 ng Abril, ipinatutupad na ng NLEX Management ang Safe Trip Mo, Sagot Ko program. Nakapalob dito ang free towing para sa lahat ng Class 1 vehicle hanggang sa nearest exit area. Free Wi-Fi, free call cellphone to landline na matatagpuan sa mga gasoline station ng NLEX. Medical assistance naman para sa mga sakaling magkaroon ng aksidente sa daan. At free bottled water na matatagpuan sa Dinalupian SCTEX. Upang maging update naman sa traffic situation sa NLEX at SCTEX, maaari naman bumisita sa NLEX Corporation online Facebook o sa NLEX Twitter, i-type lang ang at NLEX Expressway Twitter o maaaring tumawag sa numerong 02-35000 para malaman ang lagay ng trapiko. Samantala, simula pa kagabi hanggang ngayong araw, wala namang naitalang major accident sa NLEX. At Lord, wala construction ng NLEX hanggang apente. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Jerry Galicia, nagulat mula sa NLEX. Nakahanda ang Philippine National Police o PNP na magpapadala ng mga sasakyan sa mga bus terminals sakaling wala ng masakyan ang mga pasaherong uuwi sa kanilang lalawigan. Mula sa Kamkrame, nasa linya ng ating telepono si Leia Ilagan para sa detalye ng balita. Yes, Leia! Magandang tanghali sa iyo, Ella. Mayroong dalawang 4x4 trucks at isang coaster ang PNP na maaaring augment sa mga terminal sakaling kulangin ang mga bus na maghahatid ng mga pasahero sa mga pier para sumakay ng barko pauwi naman ng kanilang mga lalawigan. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Bernard Banac, kailangan lamang aniya nila ng koordinasyon mula sa MMDA at LTFRB para malamang kailangan ng mga ito ng sasakyan para sa mga stranded na pasahero.
Ngunit nilinaw ni Banak na hindi maaaring lumayo ang mga sasakyan ng PNP dahil mas pinaghahandaan nila ang mga hindi inaasahan at biglaang deployment. Sinabi pa ni Banak na naka-alerto din ang NCRPO, Highway Patrol Group, Explosive and Ordnance Division, Maritime Group at PNP Aviation Security Group ngayong long holiday para sa kaligtasan ng mga uuwi sa kanilang mga lalawigan. Dagdag ni Banak, wala na silang secret marshal sa mga bus, kundi naka-uniforming pulis na sumasakay para naman sa kaligtasan ng mga pasahero. Panawagan pa ng PNP sa publiko, huwag mag-atubiling lumapit sa mga pulis sakaling may mapansing kahinahinalang tao o bagay sa kanilang paligid para naman masiguro ang kanilang kaligtasan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lea Ilagan, live mula sa Camp Crame. Lalo pang lumalawak ang dulot na pinsala ng El Nino phenomenon sa bansa. Mula sa Quezon City, nasa telepono si Ray Pelayo para sa detalye ng balita. Yes, Ray. Lumabot na sa 39 na mga lugar ang sa bansa ang nasa ilalim ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino phenomenon. Binubuo ito ng 8 probinsya at 31 syudad at munisipalidad mula sa Cordillera Administrative Region, Region 2, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Region 6, Region 7, 9, 11, 12 at PARMM. Mahigit sa 5.051 billion pesos na ang naitalang pinsala sa agrikultura na karamihan ay mga pananim na mais at palay. Mahigit din sa 164,000 ang mga magsasaka at mahigit sa 177,000 hektarya ng sakahan ang naapektuhan. Samantala, nasa 185.16 meters ang level ng tubig ng Angat Dam kaninang alas 6 ng umaga, kung saan muli itong nabawasan ng mahigit sa kalahating metro kumpara sa level pahapon. Ayon sa National Water Resources Board, puputulin ang ng tubig para sa irigasyon sa oras na bumaba sa 118 meters ang level ng dam para bigyang prioridad ang supply ng tubig sa Metro Manila. Flor? Maraming salamat sa iyo, Ray Pelayo, nagulat mula sa Quezon City. Magsasampa ng kaso ang pamahalaan ng Pilipinas laban sa mga Chinese poacher na nangunguha ng giant clams o taklobo sa Panatag Shoal. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Teddy Locsin Jr., naaktuhan ang pangunguha ng mga Chinese ng taklobo doon at naghain na rin sila ng diplomatic note sa China kaugnay dito. Ang pahayag na ito ni Locsin ay sagot niya sa isang netizen na nagpaabot ng pagkadismaya dahil tila pinapapabayaan umano ang mga Chinese na gawin ito sa Panatag Shoal. Samantala, naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang Integrated Bar of the Philippines kasama ang Free Legal Assistance Group upang maprotektahan ang kapaligiran sa West Philippine Sea. Hinihiling sa writ of kalikasan petition na obligahin ng SC ang pamahalaan na ipatupad ang environmental laws ng bansa sa Ayungin Shoal at Panganiban Reef na bahagi ng Spratly Islands at sa Panatag o Scarborough Shoal. Naaresto ng Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit 9 ang 3 babae at isang lalaking miyembro mano ng Abu Sayyaf sa Zamboanga City kahapon ng umaga. Ito'y matapos na ihain ng pinagsanib na puwersa ng CIDG-9 Major Crime and Investigation, Philippine National Police, Special Action Force, tauhan ng Police Regional Office at National Intelligence Coordinating Agency ang search warrant sa Barangay Talabaan, Zamboanga City. Kinilala ang 4 na Abu Sayyaf members na sina Jainab Ibrahim na alias Aswajon Mutahara, Almaida Marani Salvin, Khadija Tawasil Jainal, Abdul Rarafi Jalas Daniel at Fatma Musa Narimen. Nakuha sa kanila iba't ibang gamit na pinaniniwalang ginagamit sa paggawa ng pampasabog at mga identification card. Ayon kay CIDG Director Police Major General Amador Corpus, ang mga naarestong suspect ay sinasabing mga tauhan ni Hatib Hadjan Sawadjan at pawang asawa ng mga Abu Sayyaf leaders. Ginagamit ng teroristang grupo ang kanilang mga babaeng miyembro sa financial transaction, pagbili at pagbiyahe ng mga armas at pampasabog, recruitment at sa pagbiyahe sa bansa ng mga foreign fighters.
Ang mga naarestong suspect ay kakasuhan ng paglabag sa Republic Act 9516 o illegal possession of explosives. Good afternoon. Here are the top stories from around the globe. A plane has crashed in Chile, leaving 6 people dead after it plummeted into power lines. Leia Panganiban reports. At least 6 people, 2 women, 3 men, and the pilot were killed after a light aircraft crashed into a house in the southern Chilean city of Puerto Montt on Tuesday, April 16. First responders worked to put out the fire on the roof of the house, while onlookers gathered around. It's a terrible tragedy that affected a residential area, but as I said, at this moment, the first responders are working so that this emergency does not worsen. At the moment, it's 90% controlled. The aircraft had just taken off from the nearby airdrome of La Paloma, local media reported. According to aviation authorities, the aircraft was meant to be carrying a pilot and 8 passengers. However, 3 passengers failed to board. Investigations will be carried out to determine the cause of the accident. Leia Panganiban, UNTV News and Rescue. French President Emmanuel Macron has promised that France would rebuild Notre Dame Cathedral in Paris, saying he hoped it could be done in 5 years. Meanwhile, hundreds gathered in Paris to pay tribute to the fire-ravaged cathedral. Stephanie C. has the story. President Emmanuel Macron pledged on Tuesday that France would rebuild the fire-devastated Notre Dame de Paris Cathedral, saying he hoped the work would be done in 5 years and the French people would pull together to repair their national symbol. Macron devoted a brief primetime televised address to Monday's catastrophic blaze in the heart of the capital, again postponing planned remarks on his response to months of anti-government protests. Je vous le dis ce soir avec force. I'm telling you this tonight with force. We are a people of builders. We have so much to rebuild. So yes, we will rebuild the Notre Dame Cathedral even more beautifully, and I want this to be done within 5 years. We can do it, and here again we will mobilize. Et là aussi, nous mobiliserons. He visited the site of the fire late on Monday and promised then to rebuild the cathedral, parts of which date to the 12th century. The cathedral spire was destroyed and its roof gutted, but the bell towers were still standing and many valuable artworks were saved after more than 400 firemen worked to contain the blaze, finally quelling it 14 hours after it began. Meanwhile, Parisians came together on Tuesday night to grieve and sing hymns in tribute to the French capital's Notre Dame Cathedral. My heart is hurt, but I am happy because we all had this strong symbol and it was a great experience of unity that we rarely experience in our lives. When a fire truck drove by Tuesday's vigil, crowds broke out in applause in a spontaneous display of gratitude to the firefighters. Stephanie C., UNTV News and Rescue. Colorado's Columbine High School and at least 20 surrounding schools were placed under a lockout security alert on Tuesday as authorities cited a potential credible threat posed by an 18-year-old woman described as armed and extremely dangerous. The alert came 4 days before the 20th anniversary of the April 1999 massacre at Columbine when 2 heavily armed students stormed the suburban Denver High School and fatally shot 12 classmates and a teacher before committing suicide. Tuesday's lockout, less serious than a public safety lockdown, means activities inside schools may continue as usual, but entry and exit is restricted, the Jefferson County Sheriff's Office said on Twitter. Officers were investigating what appears to be a credible threat possibly involving the schools, the Sheriff's Department said on Twitter, adding that the students were safe and additional deputies were dispatched to the schools. The precise nature and circumstances of the threat were not immediately disclosed.
but the sheriff's office later said that an 18-year-old woman identified as Sol Pais was being sought by the Federal Bureau of Investigation and sheriff's deputies in connection with the case. A Cuban indie artist challenged the government at Havana Arts Biennial. Judith Anifuente has the story. This interactive performance by Cuban artist Leandro Fial, 33, is one of the politically charged artworks in a parallel exhibit on the sidelines of Havana's 13th Biennial Arts Celebration that kicked off this weekend. The exhibit underscores both simmering tensions in Cuba's art scene and artists' growing independence from the state, which has dominated all aspects of society since the 1959 revolution, including promoting culture. You have the opportunity to see different proposals, different visions of contemporary art, some more traditional, some more avant-garde, very conceptual, and well, it's a big party. It's a space that opens within the city. There is also an institutional crisis which is part of the mirror on Cuban society. And in the face of that institutional crisis, there are many independent artists. There is an independent market. There is the possibility of holding independent expositions. And this biennial also sums up that energy. The official biennial program of more than 300 works by artists from 52 countries is taking over Havana's museums, galleries, and open spaces, including its seafront, until May 12th. Meanwhile, the parallel program of exhibits is sprawling, often in private studios and galleries, and reaches into the most remote neighborhoods. The growth of tourism in the private sector over the past decade, as well as greater freedom to travel and internet access, have enabled artists to work more independently of state institutions. While most of these exhibits are not explicitly political, artists say that greater independence allows them to address politically sensitive issues more freely. Judith Anifuente, UNTV News and Rescue. And those are the stories from around the globe. I am Asher Kadapan Jr. Good afternoon. Mula Mindanao at Visayas, sumunod na binisita ng FM Booth on Wheels ang probinsya ng Albay. At sa pagbisita ng Rolling Music Hub sa lalawigan, nabigyang katuparan nito ang wish ng isang banda doon. Naritong report ni Mirasol Abogadia. Pagtupad sa mga munting kahilingan ng mga tagapakinig. Isa ito sa pangunahing ginagawa ng Wish 1075 maliban sa paghahandog ng kakaibang musical experience na nagbubukod dito sa ibang mga FM radio stations sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. At naranasan ito mismo ng isang local artist sa Bicol region. October 2018 nang magsulat ng kanilang hiling sa wishing wall ng Wish 1075 sa isang mall sa Metro Manila ang grupong Green Leafy Vegetables mula sa Albay. Ang kanilang ninanais, magkaroon ng pagkakataong makapag-perform sa iconic FM Booth on Wheels, ang Wish Bus. At sa muling pagbisita ng Rolling Music Hub sa Bicol Region, nagkaroon ng katuparan ang hiling ng grupo. Isa sila sa mga local artist na naimbitahan na mag-perform sa Wish Bus sa Legazpi City noong Lunes ng gabi bilang bahagi ng provincial tour nito. Masaya kasi alam naman namin na sa Wish talaga maraming banda, maraming artist yung gustong tumugtog kaya na-experience din namin kaya masaya. Bukod sa kanila, 13 pang mga local artists at groups sa Albay ang nagkaroon ng pagkakataong maipakita ang kanilang talento sa mas maraming mga music lover sa pamamagitan ng Wish Bus. On behalf of the other artists na ma-promote namin yung music namin and to expose our craft and to perform in this crowd sa Legazpi po. Very thankful po ako. Still a bit overwhelmed and we are very happy and very grateful for Wish for giving us this opportunity again. Nag-enjoy naman ang mga Albayano, hindi lang dahil sa pagbisita ng Wish Bus sa kanilang lugar sa unang pagkakataon, kundi maging sa talentong ipinakita ng kanilang mga kababayan.
sobrang saya ko po na pumunta sila dito sa Albay kasi po matagal na po akong fan or subscriber ng Wish 107.5 and matagal ko na pong hinihintay na sana po bumisita sila dito. Well, nakaka-proud kasi being an Albayano, meron na ding mga mas nagiging successful kahit mga dito lang sa local. So, I can see the potential naman that they can always improve and may chance na makarating din sila on TV. Abangan naman ang mga lugar na susunod na bibisitahin ng Wish Bus bilang bahagi ng provincial tour nito. Bisitahin lamang ang kanilang social media accounts. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue. Arestado ang dalawang drug suspect sa police buy-bust operation sa Quezon City kahapon. Narito ang ulat ni Asher Cadapan Jr. Nabisto ng mga kawani ng Kamuning Police Station ang pagbebenta ng shabu ng dalawang lalaki sa Barangay Cristong Hari, Quezon City kahapon. Arestado ang hinihinalang drug pusher na si Mark Hill de Mesa, 34 anyos, at ang kasabwat nito na si Marshall Warde, 46 anyos. Ayon sa hepe ng Kamuning Police Station, personal na nagsumbong ang isang confidential informant sa tanggapan ng mga pulis kaugnay sa iligal na aktibidad ni De Mesa. Matapos makumpirma ang pagbebenta ng shabu ni De Mesa, ay nagsagawa na ng buy-bust operation ang mga operatiba na nagresulta sa pagkakaaresto sa dalawa. Nakuhanan pa ng closed-circuit television o CCTV sa lugar ang pagkakaaresto sa mga suspect na nagbenta umano ng droga gamit ang pinapasada ni De Mesa ang Transport Network Vehicle Service. Ito matagal na minaman-manan, kumbaga, ito na yung time na nakantransact ng gusto at nagmaterialize yung operation sa kanila. Nasabat sa mga suspect ang 6 na sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 136,000 pesos. Itinanggi naman ni De Mesa ang pagbebenta ng kontrabando, bagaman itinuro ito ng isa pang nahuling suspect na nagbebenta ng shabu. Isa akong grab driver, sir. Ginawa lang ako service. Wala akong alam. Ako lang ako before pero acquitted po ako. Drugs din po. Paggamit lang po. Ako po yung ginawang tagadala. Kasama ko po siya. Siya po yung kadil. Maharap ang mga suspect sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Quezon City. Magandang tanghali, narito na ang mga balitang ating tinututukan sa iba't ibang panig ng bansa. Sentro ng Information Officer Summit sa Butuan City ang paghahatid ng tama at makabuluhang impormasyon sa tao. Mula sa Butuan City, narito ang ulat ni Raymond Octubre, live. Magandang tanghali, Raymond. Gladys, maayong udto, nasa 500 ka information officer sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno. Mga barangay o mga estudyante ang misalmot sa gipahigayon nga Information Officer Summit sa Dakbayan sa Butuan. Gladys, sentro sa gihisgutan sa maong summit ang mga pamaagi nga makatabang sa trabaho sa usa ka information officer nga makahatag o ang mahatag ang tamang impormasyon diin angay nga mahibal-an sa katawhan. Gipresenta sab sa Butuan City Public Information Office sa mga misalmots ang mga gihimong proyekto o development sa lokal nga panggamhanan para sa pag-uswag sa dakbayan. Sumalak ang Butuan LGU Information Officer May Diaz, maong adunay negatibong paglantaw kon opinyon ang ubang lumulupyo sa lokal nga panggamhanan gumikan wala pag-ayo na pasabot sa ilaha ang katuyuan sa mga proyektong ginahimo sa administrasyon. Hina-highlight din dito ang programs ng LGU Butuan. Like for example, since the Butuan City is the capital of Caraga region, so the vision of LGU Butuan is to make this city, Butuan, a hub of opportunities in Caraga region. Usa sa mga key speakers sa Information Summit ang Philippine Information Agency diin gidut-an nila kung unsaon pagpakgang sa mga mikanat karong fake news. Gladys, gitudlo sab sa PIA ngadto sa mga misalmot ang responsible sharing of information atol sa paggamit sa social media. Og mao kanang update balik sa imo, Gladys. Maraming salamat, Raymond Octubre, nag-uulat ng live mula sa Butuan City.
Mga oversized at wala sa tamang lugar na campaign poster ng mga local at national candidates inalis sa isinagawang Operation Bakla sa Bawang La Union. Mula naman sa La Union, may ulat si Toto Fabros live. Go ahead, Toto. Yes, nembag nga Malam Gladys na isang katijay Bawang La Union Edikalmanti Joint Operation Baklasti, COMELEC, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Ken, Department of Interior and Local Government. Na isang Operation Baklasti, kawatiwatan ti National Highway ti Bawang La Union, sumagmamano kalagiti campaign poster ti local ken national candidates ti naikat gapo ti oversize, na ikabil ti poste ti silaw ken kuryente, campaign materials nga nailan sa tipuon ti kayo. Inyo na ipopost pa ninyo doon sa outside the common post area, wag na lang kayong mag-post kasi sayang din ang mga pera ninyo. Maalis din yan. Nagbalakab met ti COMELEC nga agtultuloy da nga ikaten wenno baklasan dagiti campaign materials nga awan kadagiti na ipasdek nga common poster area ti COMELEC. Maituloy ti panaisayang katiti Operation Baklas ti Bawang COMELEC enton sumaruno nga Domingo. Agsubli kinyam Gladys. Maraming salamat, Toto Fabros, nag-uulat ng live mula sa La Union. At yan ang mga balitang Prom D. Ako si Gladys Tuwabi, magandang tanghali. May kasabihan na a picture paints 1,000 words. Kaya silipin natin ang mga cool at nakakatuwang graduation pictures na pumatok sa social media. Narito ang report ni Mirasol Abagadil. Isa ka ba sa mga mahilig sa Harry Potter movies? Malamang ay makakarilig ka sa mga kabataang ito mula sa Cagayan de Oro na nakaisip ng kakaibang gimmick para sa kanilang graduation photo. Sa halip kasi na traditional picture taking, ginaya ng 8 senior high school students ng Liceo de Cagayan University ang ilang eksena sa naturang novel-turned-movie series. Dahil sadyang mahilig sa Harry Potter ang mga ito, feel na feel nila ang pagiging estudyante sa Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. At para lalong magmukhang realistic, nilagyan pa nila ito ng effects. Samantala, kung tila magical ang dating ng photoshoot na ito, inspirational naman ang tema ng ilan pang larawang aming nakita sa social media. Tulad na lang ng kay Dan Saliendra na nagtapos sa kursong Bachelor in Secondary Education in Mathematics sa Notre Dame of Marvel University noong 1 taon. Hawak niya sa kanyang grad pic ang isang walis tambo na simbolo ng kanyang pagiging part-time janitor sa naturang universidad. Nagmistulang toga naman ang pinagsama-samang tiket ng bus na suot ni Mark James Capulong na 4 na taong binuno ang pagkukommute mula San Pedro, Laguna papuntang University of Santo Tomas kung saan siya nagtapos bilang magna cum laude sa kursong Economics. But wait, there's more! Kung sa tingin nyo ay cool ang mga grad pictures na ito, nakahanap pa kami ng iba pang litrato na may nakakatuwang tema na akma sa pagsasara at pagtatapos ng school year 2018-2019. Sa Facebook page ng isang photographer na may FB name na Vintage Art, nakahanap din kami ng mga cute photos. Merong nakakakilig, nag-aalangan pang graduate. Hindi rin nagpatalo sa posing ang mga Mobile Legends fanatic. Mawawala din ba ang mga nakaraos at nakapagtapos dahil sa tulong ng mga kaklaseng mabait at mahilig magpakopya? At syempre, pati si Ma'am ay may mensahe rin sa kanyang mga minamahal na estudyante. Ano man ang itsura ng inyong graduation picture, masaya, nakakatawa, nakakaantig. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang aral na inyong natutunan sa paaralan na maaaring magamit sa pagharap sa tunay na hamon ng buhay. Mirasol Abugadil, UNTV, News and Rescue. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng digdig. Magandang tanghali. God bless.